Magandang umaga po sa ating lahat, maging sa ating Panginoon, magandang umaga po. Bago po tayo manalangin, basahin muna natin ang aklat ng mga awit, chapter 96, verse 1 hanggang 9. Sabi po, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na siya ay purihin. Higit na sa sinumang Diyos, siya ay dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Siya ay puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin lahat sa sandaigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo'y maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan, tunay nga po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at kadakilaan, Lord, ay magpawalang hanggan. Ikaw ang Diyos na dakila at Diyos ka, Panginoon, na may likha ng lahat ng bagay. Kaya kami po'y, Panginoon, patuloy na sumasamba sa iyo. Dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan at patuloy ka namin itinataas, pinapapurihan ka namin, Panginoon, dahil karapat dapat lamang sa tanging nag-iisang Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat, O God. Lord, kinikilala po namin na wala kaming magagawa, Panginoon, sa sarili naming kakayanan. Kaya kami ay umaasa sa iyo at nagtitiwala na ikaw po, Panginoon, ang siyang patuloy na magpatagumpay ng aming pagsamba sa oras na ito, O Lord. Hayaan mo po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang malayang makakilos sa aming mga buhay, maging sa aming kalagitnaan. At dalangin po namin, Panginoon, nais ka namin masamba, nais ka namin makaniig sa oras na ito, O Lord God. Nawa ang aming mga panalangin, bumaba ang iyong kaluwalhatian, O Diyos, sa iyong bahay sambahan sa oras na ito, Ama. Hayaan mo po, Panginoon, na maranasan ka namin, O Lord, at masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi basta-bastang Diyos, kaya karapat dapat ka naming sambahin ng buong puso, buong kaluluwa at buong kaisipan namin, Panginoon. Kaya ang aming mga puso, itoon mo po, Panginoon, sa iyo, sa aming pagsamba sa iyo, Lord. Ibaba namin anumang mga dalahin namin sa oras na ito, dahil ikaw po, Panginoon, ang siyang magbibigay sa amin ng kagalakan upang masamba ka namin sa umagang ito na karapat dapat lamang sa tanging nag-iisang Diyos, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya Lord, pinagkakatiwala din po namin ang buong panahon ng pagsambang ito. Ikaw po ang siyang manguna, Panginoon, maging sa mga tagapagsalita mo, Lord God. Ikaw po, O Diyos, ang siya naming makita sa kanyang buhay at marinig sa kanyang labi. Itago mo siya sa iyong banal na likuran upang ikaw po ang mahayag sa kanyang buhay. Ang kapuspusan mo po, Panginoon, ang iyong katwiran, ang siyang makita sa buhay ng iyong lingkod sa umagang ito, Lord God. Ang mga salita mo ang siyang mahayag, hindi po ang kanyang salita. Kahayaan mo po, Panginoon, na ikaw ang siyang kumilos sa kanyang buhay, O Diyos, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu, O God. Kaya salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na mayroon kami. Salamat po, Panginoon, sa oportunidad, Lord God, na masamba ka namin sa umagang ito. Salamat sa nagdaang araw sa aming mga buhay na punong-puno, Panginoon, ng kagalakan, punong-puno, Panginoon, ng iyong biyaya at pagpapala, Lord. Kaya narito kami, O Diyos. Nagpapakumbaba kami sa mga oras na ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, Holy Spirit, sa iyong banal na presensya, Panginoon. Hayaan mo po na maranasan ka ng bawat isa sa amin, O Lord God.
Hindi kami lalabas sa bahay-sambahang ito na hindi kami mapuspos ng iyong kagalakan sa umagang ito, Panginoon. Pangunahan mo po, Lord, ang praise and worship din po sa kanilang bilang at tagapanguna namin sa pagsamba. Ibaba mo po ang bawat isa upang ikaw ang maitaas, Panginoon. Ikaw po ang mahayago, Lord God, at ikaw po ang aming mapapurihan, O Diyos. Dahil tanging karapat-dapat ka ng lahat ng aming pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. We declare, O God, ang victory, Panginoon, sa umagang ito, Diyos. Hindi po namin pinapayagan na makakilos ang kaaway sa oras na ito, Panginoon. Maging sa aming mga buhay, O God. Lord, mangusap ka, magpakahayag ka sa pamagitan ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa iyo ng marami. Purihin ka po, Panginoon. Sambahin ka at dakilain ang iyong dakilang pangalan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Tinatawagan ko pa ang praise and worship. Magandang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Nung ako po ay nasa abroad, at meron akong nakakasalubong na Pilipino at magngingitian kami, nakakagaan po ng kalooban. Siyempre, lalong-lalong nakakagaan ng kalooban kung ang mga kapatiran natin ang makikita nating ngingiti sa atin. Amen? Amen. Kaya habang inaawit natin ang awiting ito, pwede po ba tayong lumibot para kamayan ng ating mga kapatiran, tapikin sa balikat, ngitian. Amen. Yung mga elderlies natin, lapitan po natin. Huwag na po natin silang hayaang maglakad ng malayo. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Sige po, ikot po tayo. Hindi tayo titigil sa pagkanta hanggat hindi natin lahat nakakamayan, nangingitian, natatapik sa balikat, nababati. Good morning, kapatid. Ako'y nagagalak. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Yan, isang ngiti lang yung siliranin natin nawawala. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Minsan pa nating awitin. Ako'y nagagalak na makita ka. Magkasama tayo ay sasamba. Ako'y nagagalak na makita ka.
magkasama tayo ay sasamba sa Panginoon. Amen. Napakasarap sa pakiramdam. No po? Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, kailangan daw tayo ay maging Christ-like, maging kawangis ni Kristo. Amen. Tignan nga po natin yung mga katabi natin kung kawangis ni Kristo. Ayan. Araw-araw tayo ay binabago ng Panginoon. Araw-araw binibigyan niya tayo ng pagkakataon na sundin siya at paglingkuran siya. Kaya awitan natin ang Panginoon sa umagang ito ng buong kagalakan, buong pagpapasalamat. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Minsan pa binabago, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Kay saya-sayang ikaw ay purihin, kay saya-sayang ikaw sambahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin, kay saya-sayang siya ay sambahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Ang iyong buhay ay puno ng lumbay, wala ng pag-asa, puno pa ng dusa. Kahit may pera, di pa rin masaya, kahit anong bisyo ay sinubukan na. Ngunit nang si Jesus ay pumasok sa puso ko, binigyan niya ng buhay, pinustos pa ng kulay itong buhay ko. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin, kay saya-sayang siya ay sambahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin, kay saya-sayang siya ay sambahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko'y puno na ng sigla, kahit may problema ay laging masaya. Sa umaga uuwi siya, at sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi-lagi na lang uunahin sa puso ko, ano man ang mangyari, si Jesus
Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin, kay saya-sayang siya ay sambahin, kay saya-sayang purihin ang Diyos natin. Ngayon ang buhay ko'y puno na ng sigla, kahit may problema ay laging masaya. Pag-isip sa umaga ay pupurihin siya, at sa aking buhay ay sasambahin siya. Lagi na lang uunahin sa puso ko, ano man ang mangyari, si Jesus ang palagi pupurihin sa buhay ko. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-sayang si Jesus ay purihin, kay saya-saya siya ay sambahin, kay saya-sayang sumabay sa awitin, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya, kay saya-saya, kay saya-saya, purihin ang Diyos natin. Kay saya-saya, kay saya-saya, kay saya-saya, purihin ang Diyos natin. Purihin ang Diyos natin. Purihin ang Diyos natin. Hallelujah! Tunay na napakasaya, Panginoon, ang sumamba sa iyo. Tunay, Panginoon, napakasarap na mapuspos ng iyong kapangyarihan na sa araw-araw ng paggising namin sa umaga ay naroroon kayo, ang biyaya ninyo, ang mga pagkakataon na ibinigay ninyo upang kayo ay aming sambahin at purihin at tunay na magpabago sa inyo, Panginoon. Maging kawangis niyo, Lord God. At sa mga paraan mo, Panginoon, hindi namin mawari how wonderful you are, how awesome you are. Minsan, Panginoon, pinadaraan mo kami sa apoy, sa mga pagsubok to purify our hearts. Minsan, Panginoon, pinararanas mo kami ng mga bagay na hindi namin mawari, subalit kailangan lamang po ay maging handa kami bilang mga anak mo na magpabago sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw po ang nakakaalam ng higit sa lahat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon.
tugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Oh, thank you, Lord. Muli po ay awitin natin ito ng buong puso. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili. Hindi mapapawi o magkukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigan at tibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Sa paghati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon. Sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri
pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa lahat ng panahon, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa talagasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, salamat, Minsan pa'y muling tingnan natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Minsan pa po. Bawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman.
Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Oh yes, Lord, we thank you. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa paghubog mo sa bawat isa sa amin upang maging kami ay kawangis mo, Panginoon. Salamat po sa iyo, Lord God. Awitan po natin ng Alleluia ang ating Panginoon. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Oh yes, Lord, ang kabutihan mo, Panginoon, ay magpakailanman. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. You're giving us all the opportunities, Panginoon, upang magpabago sa iyo araw-araw. Lord God,
Dalangin po namin na patuloy niyo pong ilagay sa mga puso namin, sa mga buhay namin, ang maging handa upang magpabago sa iyo, Panginoon, sa araw-araw, Lord God, at makita ang kaningningan mo sa bawat isa sa amin, saan mang dako kami magtungo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Ang lahat po ng ito ay tinataas po namin in Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen po. Tayo po'y patuloy na magpasalamat sa Panginoon sa umaga pong ito, sa lahat ng bagay na sa atin po ay pinaparanas ng ating Diyos. Purihin ka po, aming Panginoon, sa iyong kabutihan, kadakilaan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Tunay po, Panginoon, na hindi namin malirip ang iyong mga ginagawa sa buhay namin. Hindi namin kayang sabihin sa aming mga salita yung kapangyarihan ng iyong pagkilos at yung laman ng aming mga puso sa mga sandaling ito. Narito, Panginoon, ang iyong mga anak na nagpapasalamat sa iyo, nagpapahayag ng kanilang pagkilala sa iyong ginawang kabutihan, sa buhay nila, Panginoon, sa mga nagdaang mga araw. Marahil ang bawat isa sa amin, meron kaming kani-kaniyang mga pagpapasalamat. At sa iyo po namin nais na itaas ang lahat ng bagay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo na patuloy mo pong pinapasapit sa amin. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga pag-iingat mo sa paglalakbay. Salamat po dahil ang lahat ng bagay at lahat ng pagkakataon ay nasa lakip, Panginoon, ng iyong proteksyon. Salamat po sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon sa mga panalangin. Salamat po, Panginoon, maging sa iyong pagsama sa aming mga gawain sa bawat araw, Panginoon. Sa presensya mo na nararamdaman namin bawat sandali ng aming mga buhay. Salamat din po, Panginoon, sa iyong provision sa mga pangangailangan. Tunay nga po, Panginoon, maraming mga pagkakataon, hindi lang sapat, kundi higit pa doon sa aming ninanais ang iyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, maging sa mga challenges, sa mga pagsubok ng buhay, dahil doon, Panginoon, tumatatag kami sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat sa karunungan para po sa mga nag-aaral. Salamat po, Panginoon, sa mga achievements. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala mo sa aming mga hanap buhay. Salamat dahil ikaw po yung nagbibigay ng patuloy na promotion, Panginoon, ng progress, ng development sa mga bagay na amin pong pinagsisikapang gawin, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay. Hindi man namin mabanggit, Panginoon, ang bawat isang mga bagay na ito, subalit ang lahat, Panginoon, ng pangyayari sa buhay namin, mabuti man o hindi mabuti sa paningin ng maraming tao, ito po'y aming pinagpapasalamat sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos namin na kumikilos, gumagawa sa aming mga buhay. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Mangyari naman sa pamamagitan po ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawad sa iyong mga anak na ngayon nagpapasalamat ang iyo pong basbas at pagpapala. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat aming Diyos Ama muli sa pagkakataon na iyong binigay para po kami ay mag-aral, magbulay-bulay ng inyong banal na salita. Aming hiling banal na Espiritu na ikaw ang magbukas patuloy sa aming mga puso, magpalambot sa aming mga puso, magbukas sa aming mga isipan para po, Lord, maunawaan namin at matanggap namin ang iyong mga salita. Nakagaya ng aming inawit, Panginoon, ito ang bumago sa buhay ng bawat sa amin. At nagtitiwala kami na habang kami ay narito ngayong maga, ang iyong pagtuturo, ang maranasan ng bawat sa amin at ang pangunas mo sa iyong lingkod ang siyang aming maranasan. Purihin ka, O Diyos. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Muli isang pinagpalang umaga po sa bawat isa at paging sa mga nanonood sa atin online, magandang umaga po sa inyo. Purihin ang Panginoon kasi kanina natutuwa ako sa pinaawit ng Ate Len. No? Sabi doon, binabago mo ako. Kailan daw? Buwan-buwan? Ha? Taon-taon, hindi. Araw-araw, no? So, try to imagine. Kapag kami nag-i-schedule kasi ng mga Pastor Larry, tsaka ng mga pastoral natin ng
monthly topics and scheduling galing sa nasyonal, para ba naiisip namin, no? Pagdating ngayon, Agosto na naman. Sunod na makikita nyo si Kepard, September na. Di ba? Ganyan. Pero sabi doon sa inawit natin kanina, ang pagbabago daw ng Diyos, araw-araw nating nararanasan. Kaya kung bibilangin natin, ilang araw na kaya? Mula nung January hanggang ngayon. No? Ganun daw yung dapat nararanasan natin. If we would continue to make progress sa ating buhay spiritual. Itong buwan na ito ay nandun tayo sa bagong serye ng ating pag-aaral. No? At pinag-aaralan natin is all about yung tinatawag natin na sanctification. Sabihin nga ninyo lahat, sanctification. Yan, sanctification, or kung paano tayo pinapaging banal ng ating Panginoon. Last week, Pastor Larry started a new series to us. And Pastor Larry expounded to us yung unang part ng Colossians chapter 3. No, yung unang mga verses. Tayo nasa sunod na part ngayon. Kaya series to hanggang sa katapusan ng August ay pag-aaralan natin ang buong Colossians chapter 3. And it was entitled, last Sunday, it was entitled The Old Man. No, old man, hindi yung matandang tao, kundi yung dating buhay, dating pagkatao. Ano yun? Medyo balikan nga natin kung natatandaan ninyo. Sabi doon, ito yung mga, ano ba yung old man? Sabi doon, ito yung mga pagnanasang makalaman sa Colossians chapter 3, verse 5 to 9. Pakikaapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang pagnanasa, ano pa? Pakasakaman, sang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tapos ano pa? Mga tao daw na ayaw magpasakop. Tapos ano pa? Ang mga dating pag-uugali na meron tayo. Halimbawa, galit, poot, sama ng loob, panglalait, malaswang pananalita, pagsisinungaling sa isa't isa. So lahat ng mga bagay na ito na ating nakikita, ito raw ay bahagi nung dati. No? Nung dating buhay. Dating Kuya Perds, dating Kuya Jeric, dating Kuya Christian. Maaring ganito tayo, no? Or sino man sa atin. Maaring naranasan natin yan sa ating buhay. Kaya nga ang title natin dati ay The Old Man. Ngayon namang umaga, lilipat naman tayo doon sa bago. Yung tinatawag natin, The New Man. Kung ito yung kalagayan dati, ano ka ngayon? Ano ngayon ang kalagayan mo na ikaw ay bago na? Na ikaw ay binago na ng ating Panginoon, na ikaw ay, sabi nga sa inawit natin kanina, araw-araw kang binabago ng Lord. Ano ka na ngayon? No, ano kaya ang kalagayan natin sa buhay natin sa ngayon? Kaya nga title natin ngayong umaga, ito, basahin natin ng sabay-sabay, Putting on the New Man. No. Or sa Tagalog, pagsusuot o paglalagay ng bagong pagkatao. Tingnan nga ninyo yung inyong mga katabi. Kuya Perds, mukhang luma naman na to eh. Di ba? Dating mukha na to eh. No? Dating mukha. Sa panlabas lang yan. Pero yung pagkatao, pag-uusapan natin dito ngayong umaga. No? Titingnan natin, ano ang bagong pagkatao. But first, we have to understand. Gusto ko maging malinaw muna to sa atin bago tayo magpatuloy. Kasi sa Sunday, parang si Pastor Denson, So, si Pastor Denson, dapat habang nagtutuloy tayo kada Sunday, dapat malinaw na nauunawaan ng bawat isa sa atin to. First, we have to understand. As a believer, meron tayong ganyan. The believer, sabi to, has two natures or dalawang katauhan. Meron tayo nung new man at meron tayong old. New and old. No. Bago at luma. Ano ibig sabihin nun? Kuya Ferds, tingnan natin. Sabi dito, sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, sabi dito, put off your old self. Ayan, binilugan ko yung old. No. Ibig sabihin, meron palang luma. Which belongs to your former manner of life. Yung dating gawin mo, yung dating ugali mo, which is corrupt through deceitful desires. Corrupted, no, masama, pangit, hindi okay. And then, sabi doon, meron daw tayo tinatawag na new self. Sabihin niyo na lahat, new self. Ayan, bago. May luma at may bago, which was, sabi to, it was created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Napansin nyo? Dalawang bagay yan eh. Dalawang bagay. Yung dati at yung bago. Yung dati at yung bagong pagkatao
na meron tayo. Para bang sabi niya bagong damit, lumang damit. Naalala ko dati si Kuya Kirby. Si Kuya Kirby, nung bago pa lang siya sa, ano ba masa si Kuya Kirby? Qatar. Middle East country. Na, kinukwento niya sa akin. Sabi niya, Bird, alam mo dito sa Qatar, antindi. Mga original ang mga damit. Bago. Talagang mga branded. Yung mga polo, talagang mamahaling mga damit. Ganun, Bird, ang suot ng mga kasama ko sa opisina. Talaga. Sabi, alam ko, Bird, libo talaga presyo ng mga yan. Pinanga-araw-araw lang. Tapos, alam mo, Bird, yung mapabango dito, yung mapabango natin dyan sa Pilipinas, yung pinakamahal, yan ang pinakamura lang dito. Talaga, grabe naman kako yan. Sabi ko, ang tindi ha. One time, sabi niya, Bert, sinama ako nung kaopisina kong Indiano ata, o Pakistani ba yun, o Arabo. Basta sabi niya, come, we go first in our house. So, sumama daw siya. Sabi niya, may lalakarin sila. Kaya lang sabi niya, magpapalit muna ng damit. No, yung Arabo, yung Indiano. Magpapalit daw muna siya ng damit. Sinama naman daw siya. Sama naman daw siya. Talagang mga siya. Kasi kita niya, yung mga mamahaling pabango, mamahaling mga damit. Talagang yun ang Kasi lalakad sila, medyo mainit. Tama, mainit dun Kaya medyo pawis-pawis na si Indiano. Naggubad daw talaga, hinubad. Tapos binuksan yung closet. Talagang kinuha yung hanger at talagang nagpalit siya ng lumang damit. Kaya lang ang ginawa, pagkuha ng lumang damit, pinudbura na maraming pabango. Ganyan. Tapos pinasok doon sa closet. Sabi niya, tapos nagulat daw siya. Sabi niya, kukuha, papalitan siguro. Talagang hindi ko na kaya. Sabi niya, hindi ko na kaya. Sabi niya, tapos kumuha to sa katabi. Paglabas, Bert, sabi sa'yo, talagang humalimuyak sa loob ng kwarto, Bert. Talagang feeling ko, mahihilo na ako, hindi ko na kaya. Binudbura na naman ang pabango. Yan, sinuot na naman. Tapos, Bert, isinuot. Talaga naman, Bert, gusto ko nang tumakbo palabas. Bakit ka ako? Antindi ng amoy, pre. Sabi niya, antindi. Parang hindi lang tagos sa ilong. Sabi niya, tagos hanggang sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Naranasan ko yung amoy. Sabi niya, grabe. Sabi niya, expect ko, pupunta kami para magpalit ng bago. Pero hindi. Yung luma, yun ang sinuot, tinagdagan lang ng pabango. Tapos after ng ilang days, susuotan naman ulit nila. Sabi ko, kaya naman pala, they have the fragrance na nadala-dala nila sa kanilang katawan. Tawa ako ng tawa nung kinukwento niya yung bagay na yun. Spray lang, tapos sinuot na. Ibig sabihin, hindi binago. Hinubad niya, pero luma pa rin ang isinuot. After noon, sa buhay daw natin bilang Kristiyano, we have that old cloth, we have that old self na kailangan nating hubarin. Ngayon, Kuya Pers, na born again ako, naging Christian ako, kaya kailangan, meron akong bagong set ng damit na ibibigay sa akin at pinasusuot sa atin, ayon sa verse na binasa natin. So, isusuot ngayon. So, hinubad ko ngayon, ano ngayon ang kalagayan mo? Dapat may ipapalit ka. Hindi pwedeng nahubad-ubad ka lang, wala kang damit, wala kang identity. Pagka ganon. So, hinubad yung luma, isusuot daw natin yung bago. No? Yung bago para para makilala ka. Naintindihan natin? Kailangan yung suot mo, it will define who you are. It will define who you are. Kaya minsan sa damit nga, makikita ninyo Kailangan natin, nakikita natin sa damit kung itong taong ito. Halimbawa, ito. Ano yan? Ha? Ano? Preso, sa damit. Meron bang sa inyo halimbawa, si Kuya Christian or yung mga kabataan tayo, pupunta ka sa interview, ganyan ang suot nyo. Tatanggapin kayo sa tingin nyo? Hindi. Di ba? Pugante. Di pwedeng ganon. Di ba? Kung ano yung kalagayan mo, yun yung suot mo. O, eto. Ano to? Ha? Pulis or sundalo. Nakita ko si Kuya Mike, nandito. May uniform na ganyan yan. Di ba? Pag ganyan ang uniforme, alam mo, hindi yan pugante. Yan ay sundalo or pulis yan. Sa PNP. Yan ang suot natin. O, eto. Pag nakakita kayo ganito sa suot, ano yan? Ha? Si Doktor. si Sir Chief, no? Ayan. Ay isang doktor.
At makikita nyo yan sa ospital. Tama. Hindi naman po pwede nakaganyan tapos sa atin ng ballroom. Parang hindi bagay. Parang hindi bagay, di ba? O kaya mag-outing nakaganyan si Doc. Hindi. Kung ano yung kanyang kalagayan, ganun siya. O eto, tingnan nyo, ano kaya to? Yan. Ano yan? Ha? Tambay. Walang damit. Unknown. Di ba intindihan? Walang sote. Tambay. Oh. So wala naman ako nakita rito mukhang tambay ba yung mga katabi nyo? Wala naman. Magaganda damit. Ibig sabihin pansimba. No, pumunta rito para magsimba. Kaya ang suot natin, pangsimba. Kung kayo'y pupunta ng Baguio, hindi pwedeng naka-short at saka naka-two-piece kayo. Hindi pwede. Mag-inaw dun eh. Diba? Kung pupunta kayo sa kasalan, hindi pwedeng ang suot mo, nakapanjama ka. Or attend ka ng worship service na ikaw ay nakapantulog lamang. Hindi ganoon. Sa bawat sitwasyon, sa bawat kalagayan, yung ating daw suot, yung ating damit, ay dinedefine kung ano ang ating sitwasyon. Yun yung identity na tinutukoy ko. Ngayon, nasabi ni Paul, dahil sa meron tayong dalawang pagkatao, at nararapat na isa lang ang makita sa atin dahil ikaw ay Kristiyano na. Sabihin nyo sa katabi mo, kasi Kristiyano ka na. Sabihin nyo. Yan, medyo sabihin nyo, kasi Kristiyano ka na. Dapat hindi ganito, ha? Walang maging ganito, ha? Okay lang yan kung mga tatay nasa bahay, okay lang. Ganyan din ako minsan, pag nasa bahay. Pero sa sitwasyon lang yan. Ngayon, ikaw ay Kristiyano na. Sabi doon, there's always a struggle. Ayan, tignan natin. Kanina, may dalawang nature. Yung new at saka yung new at saka yung old. Ngayon, yung dalawang yan, sabi ni Pablo, yan ay laging naglalaban. Bakit? Kasi at first, hindi mo kaya sa sarili mo. May conflict lagi. Itong dalawang ito. Totally opposite sides. Nung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon. Di ba ganun yan eh? Nung hindi ko pa nakikilala si Lord, halimbawa, nung hindi mo pa nakikilala si Lord, ikaw ay isang batikan na chismosa. For example, chismosa ka. No, lahat na lang ng kwento, lahat ng buntis sa lugar, lahat ng mga adik sa lugar, kilala mo. No, at lahat na de-define mo sila. Chismosa ka dati. Nung nakakilala ka sa Panginoon, ano ka na ngayon? Marites. Ganun din. Walang pinagbago. Nag-evolve lang yung pangalan. Hindi ka na chismosa. Chinichismis mo na si Jesus ngayon. Di ba? Ganun yung changes natin sa buhay. Kung dati kang palasagot sa magulang, ngayon ano ka na? Masunurin ka na sa magulang mo. Kung dati kang sinungaling, lagi na lang mga pinagsasabi mo, hindi naman totoo. Ngayon, puro katotohanan lamang ang sinasabi mo. Bakit? Kasi, nung tayo ay na-born again, nung tayo nakakilala sa Panginoon, we have that conviction inside na dulot ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. May pagbabago. The way tayo magsalita, the way natin itrato yung ating magulang, yung ating kapwa, yung kasama mo sa church, yung iyong asawa, at yung iyong mga anak. Di ba? Lahat niyan ay mayroong changes. Hindi natin pwedeng sabihin kasi na Kuya Perds, ganito talaga ako Ha? Alam mo, nung bata pa ako, hanggang sa lumaki, bungangera talaga ako Hanggang sa ngayon, Christian na ako. 30 taon ng Kristiyano, bungangera pa rin ako Ano yun? Kami mag-a-adjust para sa'yo. Hindi pwede. No, sabi doon, meron tayong, tanggapin mo na lang, Kuya Perds, magtiis ka. Ganito talaga ako. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwede. No, merong changes. At yung process ng sanctification na tinatawag natin, hindi po siya nangyayari in an instant, sa isang iglap. No, tinanggap ko ang aking Panginoong Jesus na ako'y nakakilala sa Panginoon. Instantly, pag sabi ko, amen, may luha-luha ka pa. Uy, hindi na ako nagmumura. Ganun ba yun? Diba? It took some time. Hindi na ako nagbibisyo. It took some time bago tayo nagkaroon ng changes sa ating buhay. Mula nung makakilala sa Panginoon, hindi na ako nanonood ng malalaswa. It took some time bago tayo natuto. Now, look at verse 15. Ano sabi dito? Verse 10. Sabi niya, isuot ninyo ang bagong pagkatao. No, isuot ninyo ang bagong pagkatao. Saan tayo magsisimula? We were tasked na isuot. There is a new stage. Dati, madumi ang suot-suot mo. Dati, lahat ng nitsura ng kasalanan, ng kabulukan ng kasalanan, nakikita sa ating mga sarili. Pero sabi doon, magsusuot ka ng bagong damit.
Yung pagiging Kristiyano mo ngayon, at patuloy na nababago, yun yung very essence nung inawit ho natin kanina. Naintindihan ho natin? Naintindihan ni Apostle Pablo itong bagay na ito. Kaya ito yung sabi niya sa Romans chapter 7, verse 19 to 25. Ano sabi ni Paul? Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto, siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kundi yung kasalanan na nananatili inside of me. Yun ang nagkokontrol sa akin. And verse 21, sabi niya, ito natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Naranasan niyo ho yung ganyan? Yung gusto mong gumawa ng mabuti. Pero sabi nga ng kanta, gusto kong bumait. Pero, hindi ko magawa. Diba? Gusto mo mag-church Sunday ng umaga. Pero hinahata ka ng higaan. Huwag na, matulog ka na lang. Gumala ka na lang. Maganda palabas ngayon. Tapusin mo muna yung hindi mo natapos sa magdamag na serye na pinapanood mo. Diba? May online naman may online naman. Manood ka na lang later online. Gusto mo, pero pinipigilan ka nung old self. Pinipigilan tayo na gawin yung nararapat nating gawin. Sabi nga ni Paul, naintindihan. Meron siyang struggle. Yung baliktad, yung aking ginagawa. Itetempt ka na gawin ang isang bagay na hindi mo naman nais. Pero deep inside of you, eto ang gusto ko. Kaya umattend ng small group nyo. Ganito na lang, maglaba ka na lang. Marami ka pang tambak pa na lalaban mo. Di ba? Dami pang gagawin. Di ba? Yun ang ilalagay sa atin. Ano pa sabi ni Paul? 22, sa ikabuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Alam mo naman Kasi nga may Kristiyano ka na. Alam mo deep inside of you what is the right thing to do. Pero verse 23, may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Nakuha natin? Kaya nga hindi mo magawa yung bagay na dapat mong gawin. Bakit? Kasi there is that sin na nanatili daw sa ating mga buhay. Ewan ko napanood nyo itong pelikulang to. Ano sabi ni General Antonio Luna? Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa sa mga Amerikano. Sino ang kaaway? Ang ating mga sarili. Diba? Hindi yung tao sa palibot natin, hindi yung asawa mo, hindi yung kapamilya mo, hindi. Yung sarili mo. Kasi yun ang mahirap. You overcome. Diba? Sabi ni Paul, mahirap maunawaan na itong mga bagay na ito. Struggle nga ako, sabi ni Paul. Pero tingnan nyo, verse 24, ang ganda. Verse 24, Romans chapter 7. Kawawa naman ako. Anong saklap ng aking kalagayan? Sino magliligtas sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? May pag-asa pa ba? Sabi ni Paul, kawawa ka nga ako Pero sabi niya, 25, wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. May pag-asa pa rin sa buhay na ito. Amen po ba ron? At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Palakpakan naman natin ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa Panginoon, hindi tayo kawawa. Diba? Ang sabi ni Paul, napakasaklap ng aking kalagayan. Kung ganito na lang ng ganito ang aking buhay, sabi niya, paano pa? Ano na lang ang magiging kalagayan ko? Tuloy pa rin ako sa aking mga bisyo. Okay lang, wala naman si pastor o hindi naman ako makita ng small group leader ko. Okay lang, tuloy ako. Wala, kawawa. Wala akong pag-asa pero salamat. Meron tayong Panginoong Jesus. Ngayon, sabi na sinawin natin uli kanina, tuloy tayo. Sabi doon, binabago tayo ng Diyos araw-araw sa ating mga buhay. Binabago tayo papunta saan? Saan kaya yung direksyon? Binabago tayo, papugi po ng papugi, pakulot ng pakulot, yung ba yung ibig sabihin ng Lord sa atin, pakulubot ng pakulubot, Kuya Ferds? Hindi. No, yun ay pang physical lamang. Sabi ito kasi yung goal nating mga Kristiyano. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, and 3. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Yun ang goal.
na yung attitude mo maging kapareho or kamuka ng attitude ni Jesus. Ano ba ang attitude ni Jesus? Bungangero ba si Jesus? Palaaway ba si Jesus? Noong time na siya ay hinatulan sa krus pinatawad pa yung mga taong gumawa sa kanya ng hindi maganda. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 5, ito yung ultimate goal ng bawat Kristiyano na maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. Bakit yun, Kuya First? Ano ba ang original stage or original state ng buhay natin? If you would look back in Genesis chapter 1 verse 26, ito kasi yung original design ng mankind. Ito yung original design ng tao. And God said, let us make man in our image, according to our likeness. Kamukha ng Diyos. Yun ang disenyo ng Diyos sa tao. Kaya lang naging problema? Dahil sa kasalanan, nag-iba ang kalagayan ng tao. Naalala ko si DS nung speaker natin ng isang beses. Sabi niya, ngayon, imbis na maging kamukha ni Kristo, minsan maraming Kristiyano mukhang K-pop. No, bakit? Kasi yun na lang yung pinapanood Yun ang ginagaya, lahat na lang. Yun ang idol Yan. Kaya imbis na iniidolo si Jesus, yun ang nagiging idolo. O kamukha nga siya nung kanyang mga pinapanood. Minsan, may mga tao, kahit Kristiyano, kamukha ni Ninoy. Alam niyo yung itsura ni Ninoy sa 500? Nakasimangot, nakaganon. Diba? Pero Christian yan. Bakit? Kasi laging hinaharap sa buhay, puro pera na lang ang inuuna. Kung titingnan natin ang sarili kaya natin sa salamin ngayong umaga, mga kapatid, sino kaya ang kahawig natin? Mamaya na lang, mamaya. May salamin dun sa sa CR, ha? Pag nag-CR kayo, yan, tingnan natin. Okay, so, next, tingnan natin yung sequence. Okay, tingnan natin yung sequence. Number 1, sabi ito, Christ is the visible image of the invisible God. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 15. Dahil kay Kristo, yung imahe nung hindi natin nakikisa ang Diyos sa langit ay naging visible ngayon sa atin. Nung nabuhay si Jesus dito sa lupa, ito yung buhay na pinapakita sa atin ng Panginoon. Dahil Christian ka na, dala-dala mo yung pangalan ko, your attitude should be the same of that of Christ Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo ngayon ay nagkaroon ng tinatawag na, sabi nga dito, ayan, 2 Corinthians 5:17, therefore, kung ikaw ay na kay Kristo, no, sabi roon, you are a new creation. Sabi niyo, new creation. Ayan. The old has passed away. Wala na yung luma. Bago ka na nga Kaya nga, born again. Pwede ba born again? Ganun pa rin ang itsura. Hindi. Pinanganak ka na nga uli. Sabi doon, and behold, the new has come. Okay, naunawaan natin. Ito yung image ng Diyos. Hindi natin nakikita, pero nung dumating dito si Kristo, nakita natin kung anong imahe ng Diyos. At ngayon, ikaw ay Kristiyano na, dapat pasan-pasan mo at dala-dala mo kung ano yung imahe na meron si Kristo. Ayan. Okay. At tapos, ano kasunod noon? Kaya pagdating sa Colossians chapter 3 verse 10, ang sabi doon, isuot ninyo ang buong bagong pagkatao na na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa iyo. And that is God's goal for us. Ito yung disenyo ng Diyos. I hope na iintindihan nating lahat. Kasi sabi ng Romans 8:29, for God knew His people in advance. Bago ka pa makakilala sa Kanya, kilala ka na Niya. And He chose them to become like His Son. Ang disenyo ng Lord sa atin, maging kamukha mo si Jesus. Hindi ka lang basta niligtas ni Jesus, but to become like Jesus. And then, kaya sabi ng Romans 8:28, in all things, God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose in His life. Ayun pala ang sequence. No?
Magiging proseso ka ng pagiging kamukha mo ni si Jesus, at ito yung layunin niya sa'yo, sa iyong buhay. Bakit? Kasi pagdating ni Jesus someday, or pag tayo ay nasa langit, na kung sino man ang mauna, si Jesus ang biglang dumating, kunin tayo, or nauna tayo sa lupang, sa buhay na ito, pagdating sa langit, ito kasi ang itsura. Imagine ninyo, nakakilabot nga basahin ito eh. Beloved, now that we are sons of God, ngayon kayong mga anak ng Diyos, it does not appear what we shall be, but we know that when He shall appear, pag dumating na si Kristo, we shall be like Him, for we shall see Him as He is, face to face. Makikita mo siya ng mukhaan. Hindi na to yung pinag-aaralan lang, hindi nabasa lang sa Bible. Actual na ito. Diba? Parang wow, sa wakas nakita ko, eto pala yung original na disenyo sa akin. Eto pala yung original na kamukha ko. Diba? Pag yung mga nakikita ko, mababasa ko ng istorya, na excited sila, gusto lang makilala yung kanilang tunay na magulang, kanilang tunay na tatay, or kanilang tunay na nanay. And they are so excited to see. Ay, kamukha ko pala. Sa kanya pala nagmana ang aking buhok. Kanya, sa kanya pala nakuha ang aking kilay, ang aking mata. Gayun din pag nakita natin ang Panginoong Jesus sa actual when we see Him face to face. So God's goal in our sanctification is our Christ-like transformation. Pagbabago. Ang tanong, ito rin ba yung goal natin daw sa buhay natin? Yun ba yung pangarap natin? Mga kapatid, to be like Christ. Anong pangarap ninyo sa buhay ngayong umaga? Gusto nyo maging sikat? O gusto ba natin maging mayaman? Na lahat ng kayamanan meron ako? O gusto natin maging makapangyarihan sa lipunan? We have all that power. Kung sino ang gusto mong tularan, tandaan natin, ito ang kokontrol sa desisyon mo at sa mga gawain mo sa araw-araw. Check ninyo. For example, tingnan natin, ano naman ang prayers natin? Lord, pagpalain mo ako. Lord, i-bless mo po ako. Lord, ingatan mo ako sa aking trabaho. Puro sa atin, di ba? Puro sa atin. Lord, yung mga anak ko, sana po lumaki sila na mabubuting bata at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Lord, yung business ko, palaguin mo po. Lord, yung health ko, gusto ko magkaroon ako ng magandang kalusugan. Wala na bang problema sa lahat ng iyon. Pero, ang tanong, when was the last time na ang prayer natin, Lord, I want to be like you. Lord, gusto ko maging kamukha kita. Kailan? Kailan yung huling pinag-pray yun? Parang hindi ko pa napapag-pray, Kuya Pards yan. Di ba? What is your goal in life? Is it to be like Christ? Mga kapatid, sabi, kung ito nga yung magiging prayer and desire ng mga puso natin ngayong umaga, tandaan natin, lahat tayo dadaan sa proseso. Ano sabi ng verse 10 kanina? Ayan, sorry. We shall be like Him. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 18? Datapwa tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, looking in a mirror. Sabi niya, para nakita mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Ay nababago tayo sa ganun ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Sabi ko nga kanina, ang buhay po natin ay isang proseso or there are changes in our situation. Sabi nga doon sa verse na binasa natin kanina, there is a continuous process. Patuloy na nababago. Proseso ito sa ating mga buhay. Ngayon, ang tanong, sino may gusto sa inyo ng proseso? Feeling ko, ayaw natin to eh. Di ba? Bakit? Kasi gusto natin lagi instant. No? Pag yung due process na sinasabi, minsan ayaw natin yan. Gusto natin mabilisan lagi. Pa? If we are struggling with sin, for example, Lord, prayer ko, Lord, tanggalin mo na. We have to be patient, mga kapatid. There is a process. Lord, ayoko na, Lord, na maging mainit ng ulo ko. Pag nakita ko na naman tong asawa ko, nakita ko na naman tong kapitbahay ko, nagiinit na naman, Lord, ang dugo ko. Ayan. Lord, sana biglang mawala yung init ng ulo ko. Pwede ba ganun? Hindi.
Proseso nga proseso. Kung 30 years ang process ng Lord sa yan, 5 years ang process ng Lord sa yan, proseso pa rin yan. Ang tagal naman, Kuya Birds, ng process na ito. God will put you in situations na that you will learn and you will be tested in your patience. Hanggat hindi mo nagiging kamukha si Jesus, andyan yan. Tetestingin ka ng Lord sa bagay na yan. Pwedeng sa sarili mo, sa kapamilya mo, or kahit sa mga churchmate mo. Hindi natin pwede sabihin, tagal-tagal naman ng Kristiyano. Ganyan ka pa rin. Di ba? We have to be patient with ourselves. At then, dapat din maging mapagpasensya tayo sa iba. Lalo sa mga bagong Christian. Kung kayo po ay nasa bagong Kristiyano at you have struggles with sin in your life, yes, we have to understand. Pwede bang wala na agad? Ano epekto? Try to imagine na lang. Ano epekto ng isang produkto na minadaling gawin? Di ba? Pag sa dulo, reject. Or may tama. Di ba? Or may diferensya. So, natanong, what does being renewed mean? Ano yung sabihin nung binabago? Ikaw ba yung, ibig sabihin na, ikaw ba yung bumabago sa sarili mo? I understand. Sabi ni Paul, naiintindihan ko. Masalimuot yan. Mahirap yan. Pero ang good news, mga kapatid, hindi ho yan nakadepende sa sarili nating gawa. Sanctification is God's work in us through the Holy Spirit in us. Ewan ko nararamdaman niyo yun. Yung tipong pag alam mong, sabi nga kanina, pag malapit sa'yo ang kasalanan, pag gusto mong gawa na mabuti, mas malapit sa'yo ang kasalanan. Bakit? Doon ka tetestingin ni Satan Doon ka niya itetempt ni Satan. Napansin niyo? Nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, nung hindi pa tayo na born again, pinapakialabanan ba kayo ni Satanas? Hindi. Di ba? Ayan si Aaron, ayaw mo siya. Tumunga nga, tambay, okay lang yan. Tamad-tamad, okay lang yan. Anak ko naman yan Ganun, di ba? Pero hindi, nakakilala si Aaron. Dinala ng kaibigan sa church na born again, nakakilala. Hindi pwede. Hindi pwede yan. Talagang papainan si Aaron, di ba? Kung halimbawa, dati kang Halimbawa lang, si Pastor Joseph, si Pastor Joseph ay dating chick boy, for example, mahilig sa chicks, makakanta chicks, binago na ng Lord bago ng buhay No, hindi ka na dapat mahilig sa chicks. At syempre, lalapitan ng maraming mga chicks, at hindi basta chicks. Manok, mga magaganda, syempre, ang ipapain sa'yo. Di ba? Kasi nga, proseso. Tinuturuan ka ng Diyos na maging kamukha mo si Jesus someday. Hindi ito nakadepende sa sarili nating gawa. Pero pansinin niyo, meron tayong conviction na para bang may kumukurot sa puso mo, sinasabi na, bawal yan. Masama yan. Hindi nakikita ka ni Lord. Di ba may ganoon? Yung nga lang, pag nawala yon, manhid na, tawag natin doon, manhid. Baka hindi naging Kristiyano talaga or baka hindi naman na-born again. Hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayong role o responsibility. Yes, hindi sarili natin gawa, pero dahil sa pagtitiwala natin na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng ito para sa atin. Ngayon, ano ang panawagan ni Paul? Sabi niya, kaya nga, dahil kayo ay hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili niya sa Kanya, dapat kayong, mamaya makikita natin ang isa-isa yung mga bagay na yan. Mamuhay tayo ayon sa bago nating identity. Sabi doon sa binasa nating verse kanina. Ayan. Ay, mamaya na to. Ayan, sorry. Ayan. Pakibalik, kuya, doon sa Tagalog. Yan, sa verse 10. Sabi doon, put on then. Isuot ninyo ang bago ninyong pagkatao. Isuot ninyo ang bago ninyong damit. Sa lumang salin, medyo utos ang dating. Sa version ng Biblia, malinaw sinabi, magbihis kayo. Magubad ka ng dating maruming damit, at yan yung image ng kasalanan, lalabag sa Diyos, pero ngayon, ayun papalit mo, yung bagong damit. Hindi pwedeng yung parang commercial ba ng Tide ba yun? Tide? Yung susot niya pa rin yung maduming damit, tapos, gulat ka, no? Hindi pwedeng ganun. Kailangan hubad talaga, tanggal. And suot ng bago. Ang damit mo ngayon, ay dadamit mo, hindi lang malinis,
kundi presentable. Fit for an occasion. Fit dahil Kristiyano ka na. Hindi pong asot mo, kasi Christian yan. Kaya ganyan yan. Okay? Hindi lang fit for an occasion, sabi rito. But you are in the situation where you are right now. Dati pulubi tayo sa kasalanan. Ano itsura ng pulubi? Ano itsura ng damit ng pulubi? Gusgusin, sira-sira, wasak-wasak, mabaho, ano pa? Marami pang iba. Dati pulubi tayo ganun ang damit natin. Pero dahil sa inampon ka ng hari ng mga hari, and we are considered as the sons and daughters of the King, mayaman na ang ating kalagayan ngayon. Anak ka ng hari. Sa palasyo ka na nakatira. Sa langit ang punta mo someday. We should dress up like a prince or a princess. Meron ka ng bagong identity. So therefore, ipamuhay mo kung sino ka at kung sino ang si Kristo sa buhay mo. Mamuhay ka na katulad ni Kristo. Okay. Ayan. Tuloy natin. Ayan. Tingnan natin itong bagay na ito sa verse 12. Okay. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, kayo ay minamahal niya at pinili para sa Kanya. Tingnan natin yung bagay na yan. Una, tayo ay pinili ng Diyos. Naniniwala ho ba kayo na kayo ay pinili ng Diyos? Parang doubt na doubt ata. No. Pinili ho ba tayo ng Panginoon? Amen. No, dapat sigurado. Kasi pag hindi kayo sigurado, pinili. Ewan ko. No, sino ba pumili sa akin? Parang duda ka pa no? Kung sino tatay mo. Parang ganun lang yan. No. Kung sino ang kalagayan natin ngayon sa ating buhay. Pamuhay natin dahil tayo ay hinirang or pinili, anak ka na ng hari. Pangalawa, ano sabi doon? Tayo ay hindi ay naging kanya. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Tandaan ho natin yan. Kasi human nature, ayaw sa Diyos niyan. Pero, ang Diyos ang pumili sa atin Di ba napakabuti ng ating Diyos? Ano meron ka? Special ka ba na wala yung ibang mga churchmate mo kaya ikaw ang pinili ng Lord? Hindi. Wala tayong bagay na anuman sa buhay natin kung bakit tayo pinili ng Diyos. Hindi tayo magaling, hindi tayo dahil mas mabuti o mas may potential tayo sa iba, kaya tayo pinili. Sabi ng Bible, pinili pa man na tayo bago pa man likain ang mundo, nasa isip ka na ng Diyos. Amen? Wala kang may pagmamalaki sa buhay mo. Pangalawa, sabi doon, kayo ay minamahal niya. Sa ibang salin, mas mabigat. Sabi doon, you are holy. Di ba? Parang hindi ka makapaniwala. Holy tong katabi ko. Banal tong katabi ko. Hindi man kayo naniniwala, pero yun ang sabi ng Biblia. Sabi, iba ang positionally, ang pagtingin ng Diyos sa atin, dahil sa nakakilala na tayo sa Kanya, matuwid ka or banal ka na. Pinapaging banal tayo. Dahil kay Kristo, He is the righteous one. Siya yung nasa atin. Ay, ibig sabihin ng holy, you are set apart. Binukod ka na mula doon sa dating buhay ng kasalanan, binago ka na mula sa bagong sistema ng buhay. Ang takbo ng buhay natin, yung lifestyle natin, yung mga inaasahan natin ngayon, ay hindi yung uso ng mundo, kundi ano ba ang dapat kong kalagayan sa aking posisyon kay Kristo. Yun kasi yung identity na meron tayo. No? Nainggit ka ba kasi yung iba meron ito, pero ikaw wala. No? Hindi ganon. Tandaan natin, ang nagbukod sa atin ang Diyos. Iba na ang buhay mo. Hindi ikaw, hindi sila yung pamamarisan mo. Katlo, you are loved. Di ba? Nakakatuwa. Hindi ikaw ang una nagmahal sa Diyos. Kaaway nga turing ng Diyos sa atin Pero dahil sa Kanya, minahal tayo ng Diyos sa araw-araw na ating mga buhay sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Pinadama ng Diyos ang Kanyang pagmamahal sa atin kailan? Sabi ng Bible, noon tayo ay makasalanan pa. Noong time na hindi ka pa deserving sa pagmamahal ng Diyos, yet minahal ka na ng Diyos. Pwede na sabihin, wala naman nagmamahal sa akin. Pero ang Diyos, minahal na tayo kahit hindi pa tayo kaibig-ibig. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. So, therefore, sabi doon, yan yung English, no? Chosen people tayo, we are holy, and we are loved by our Lord. Ngayon, ang tanong, dito tayo magtatapos, how are we going to be transformed sa ating mga buhay? Basahin natin yung teksto natin.
dito tayo magtatapos. Kaya nga, dahil kayo hinira na ng Diyos, mahal niya at pinili, dapat kayong maging. Ayan, tingnan natin itong mga kalagayan na to sa ating buhay. This is the new man that we have to clothe ourselves sa umagang ito at sa mga susunod pang mga araw. Dapat ang lahat ng ito ay makita sa ating buhay. Pansinin niyo, di ba? Mamaya makikita natin. Kasi dati hindi okay ang relasyon natin sa Diyos, kaya yung relasyon natin sa kapwa natin, hindi rin okay. Ngayon, okay na relasyon natin sa Diyos. Ngayon, ano yan may asahan ng Diyos sa atin? Maging okay yung relasyon naman natin sa ating mga kapwa. Number 1, dapat kayong maging maging mahabagin. Sa English, compassionate heart. You should have a compassionate heart or compassion. Ano ibig sabihin ng compassion, Kuya First? Ano ba yung habag? Naawa ka lang ba? Sabi doon, nakikita mo at nararamdaman mo ang pangailangan ng mga taong may kailangan. Hindi lang basta nakikita mo lang. Kundi sabi doon, ramdam mo sila. Maaring financial, or maaring may health problem sila, or maaring may emotional problem sila, or spiritual problems. And then sabi ito, nararamdaman mo sa sarili mo na ito ang ikaw ang gagamitin ng Lord para sa kanila. Ibig sabihin lang ito, Kuya Per, simple lang. Yung hindi ka mapakali kasi merong pangangailangan yung kapatid mo. Compassion. Hindi ka makatulog. Kasi naalala ko talaga yung batang nakaupo doon sa may gilid eh. Walang makain eh. Hindi pwedeng naawa ka lang. Compassion, you are putting yourself in their situation. Kalawa, maging mabait. Sabi niyo lahat, maging mabait. Kita niyo na, ayaw niyo. No? Ayaw ng mga katabi niyo, ayaw eh. Maging mabait. Kindness. Ang nararamdaman mo, ina-express mo, pinapakita mo sa iba. Okay? Ganda yun. No? Karagtong tunong compassion eh. Yan, di ba? Meron kang tulong na inaabot. Pwedeng material, pwedeng panahon, pwedeng your presence, may problema, nakinig ka lang. Okay yun. That's kindness. Kung ang compassion nasa sa loob, ito naman kindness, may action. Okay ho ba yun? No. Hindi lang basta naawa. Anong ginawa mo? Yun yung kindness. Pagiging mabait. Ayan. Di ba? Hindi pwede yung puro lang na kawawa naman sila, kawawa naman. No, wala ka namang ginagawang hakbang para sa kanila. Okay? Maging mahabagin. Pangalawa, maging mabait. Pangatlo, kumbaba. Or in English, humility. What is humility? Ito yung pinapalagay mo sa sarili mo na mas mababa ka kaysa sa iba. Hindi mo binibita yung, ako leader. College graduate ako eh. Ako yung dapat maging dito, presidente, kasi ako yung pinakamataas ang score. Ako yung pinakamagaling. Hindi ganun. Kahit na ganun ka, ang humility, kahit ganun ka, you are putting yourself in a situation under the authority ng mga taong may otoridad sa iyo. Ang iniisip mo, yung interest ng iba, bago yung interest mo sa sarili mo. Tanong, ano ba yung interest or pagtingin natin sa ating mga sarili? Kano mo binibigay yung credit pagka magaling or maganda ang nangyayari sa buhay mo? Madali ka bang umamin? Or pag nagkamali, sorry ha, ako kasalanan ko talaga yan eh. O sinisisi mo sa iba. Kasi ito may kasalanan eh. Hindi ako. Ito eh. Tapos ito pa isa, ito pa. Yan ha, hindi ganun. Hindi yun ang humility. Kaya kasunod niya, Anong kasunod ng mapagpakumbaba? Mahinahon. Sa English, meekness. Kung ang humility, kababaang loob, itong meekness, yung obvious nakikita na kababaang loob. Mababang loob. Sa mannerism, sa pag-asta, sa pagpaparaya, pag nagsalita siya, mahinahon. Hindi yung parang lagi, yun, Hindi ka laging ganun. Ba't tinanong, Christian ba yan? Parang hindi, gaspang. Ang gaspang ng ugali. Parang hindi Christian. Hindi ganun. No, sabi niya, mahinahon. Kung dating hindi ka mahinahon, ngayon, unti-unti kang nagiging mahinahon. Diba? Hindi yung lagi kang parang palaban. No? Ang tanong, dahil sa mahinahon ka, anong feeling ng mga tao sa palibot mo? Anong feeling ng mga pamilya mo? Anong feeling ng mga
churchmate mo, ng mga classmate mo, pag nakikita ka, ikaw ba yung tipong, ayan si Jason, lumayo tayo dyan. Ganun ba yun? Yung tipong sila ang mag-a-adjust. Pag nakikita ka nila. Hindi ganun. Sabi doon, kahinahunan. Diba? Gumagaang ba yung tao, yung loob ng mga taong nakakalapit sa atin? Yan. Hindi ba ilag yung mga tao sa'yo? Madali ka bang pakisamahan or makisalamuha sa kanila? Next! Ano pa? Mapagtiis. 8 lang naman yan. 8. No? Mapagtiis. Yan ang ayaw ko, Kuya Perds. Yan pagtitiis. In English, it is patience. Pagtsatsaga sa isang taong nagkasala sa iyo. For example, hindi mo gusto yung pagkilos, personality, or pagsasalita na ginawa sa iyo. But, sa habang panahon, hindi yun ang minsan lang. Ang sabi nito, in English, it's long suffering. Pagtitiis ng hirap, ng sakit, ng kakulangan ng ibang tao, hindi ka basta sumusuko o umihinto. Ayan. Gusto mo na bang mamatay? Hindi ka na talaga siya kayang tiisin, Kuya Perds. Gusto ko nang mamatay. O kaya siya na lang sana mamatay. No, tong taong ito. Ayan. Ano ang ating pakiramdam sa bagay nito? Next, mapagpasyensya kayo sa isa't isa. Ayan. Mukha ba mapagpasyensya yung katabi ninyo ngayong umaga? Sa English, it's bearing one another. Pagpapasensya o yung nakikitang patience. Di ba? Yung kanina, patience. Ngayon, nakikita ba yung patience sa iyo? Ito yun, mapagpasensya. Yung bearing one another sa isa't isa. Yung tipong pagbibigyan kita, pakikisamahan kita. Yung hindi ka basta umaalis sa church o sa bahay dahil lang sa ayaw mo sa ugali ng iba. Naalala ko noon kami nag-youth camp. Di ba yung nag-youth camp? Okay lang, magkakasama kami sa isang kwarto. Bakit? Yung isa, 3, parang barko kumatulog, humihilik. Sige, okay lang. Di ba? Hindi naman, wala akong nagreklamo na, Pastor Larry, Pastor Joseph, layo mo naman ako dito. Hindi ko matiis to Kasama ko sa elder, pero talaga grabe humilik Grabe, hindi ganun. Di ba? Sabihin, natututo nating tanggapin ang kahinaan ng bawat isa. That is bearing one another. No, paano tayo nag-a-adjust sa mga ganong sitwasyon? Gumagawa ng paraan. Kahit mahirap, basta maging ayos ang relasyon ninyo. Or magustuhin mo bang tumakas or lumayo na lang kaysa sa kanila. Sabi nito, if one has a complaint for each other, sabi nung sunod, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Dapat daw, sanay tayong magpatawad. Hindi yung sanay tayong sa sama ng loob. Tatanda ka na sa puro sama ng loob, kaya yung mukha mo mukhang pinagsakluban talaga ng sama ng loob. Diba? Hindi natin sisingilin o gagantihan taong may sala sa atin. Kahit minor lang, okay lang yan. Pero paano kung may major? Yan. Kaya mo ba siyang patawarin? Si Jesus nga, pinatawad ka kahit sama-sama mo diba? Pag-aralan din natin na patawarin sila. And lastly, above all things, sabi doon, magmahalan kayo. Sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. In English, sabi nito, above all things, put on love, which binds everything together in perfect harmony. Maring ibig sabihin ng love, yung nagbubuklod sa bawat isa sa atin sa church. No? Na totoo naman. Ito yung pag-ibig na sumasakop sa lahat ng katangiang binanggit natin. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, the greatest of this is love. Ngayon, mga kapatid, tandaan natin. Sabi ng Isaiah 61:10, He has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of righteousness. Sabay-sabay nating basahin, 1, 2, and 3. Put on Jesus. Suot mo yung damit na pinapasuot sa atin ngayong umaga. The new man. Habang pinapanood na si Jesus, habang kinikilala natin siya sa kanyang salita, habang pinag-aaralan natin siya, habang tayo nag-worship sa Lord, habang siya pinag-uusapan natin, it is our prayer and our desire this morning na maging katulad tayo ng ating Panginoong Yesus. Look to Him and you will become more and more like Jesus. Amen po ba ron? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po lahat ay yumuko
Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa katotohanan ng iyong mga salita na siya namin pinag-aralan sa umagang ito. We thank you, Lord God, for the opportunity to know you, for the opportunity, Panginoon, na magkaroon kami ng pagbabago at changes sa aming mga buhay. Mahirapan, Panginoon, pero turuan mo ba sa amin to have a heart like you, to have that spirit, Panginoon, na marunong sumunod sa iyo. Kung may nakikita ka, Lord, mga bagay sa buhay namin na kailangang maiayos sa umagang ito, please, Lord, start working in us. Baguhin mo kami araw-araw until one day we will become like you and we would look like you. Thank you, Lord, sa mga tao na kasama namin sa buhay. Salamat sa mga kasama namin sa church. Salamat, Panginoon, sa mga pamilya, sa mga kaibigan, sa mga tao, Panginoon, na nasa aming kapaligiran. Gamitin mo kami, Panginoon, para maipakita ang pagmamahal mong ito sa aming mga buhay, maipakita ang iyong kabutihan at ang iyong nature sa bawat sa kanila. We thank you, Lord God, for this morning. This we all pray sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen and amen. Tayo po'y tumayo at tayo po ay mag-close sa panalangin. Purihin ka po, aming Diyos, sa umaga pong ito. Maraming salamat sa iyong patuloy na paalala sa bawat isa sa amin, lalo na, Panginoon, sa aming nararapat na pagsuot ng aming bagong pagkatao. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga paalala, sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa presensya din ng bawat isa, sa aming mga nakasama, Panginoon, ngayong araw, sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na siyang gumagawa at kumikilos sa bawat isa sa amin. Pagpalain po ang bawat isa, aming Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mag-ingat sa aming paghiwa-hiwalay, pauwi, patungo sa aming mga tahanan. Bigyan mo kami ng isang masaganang pananghalian, kasama po ng aming mga minamahal sa buhay. At gayon din, Panginoon, lagi naming pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang isang buong linggo na aming haharapin. Ikaw nawa ang siyang aming maging patnubay. Ikaw ang aming maitaas sa mapapurihan, mag-glorify, Panginoon, ang aming mga buhay at patuloy na gumabay sa amin. Purihin ka, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipis at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu mula ngit pagpasawalang hanggan. Amen.